Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasasalamat tayo kay Allah na binigyan tayo ng magandang pagkakataon na matipon sa gabing ito sa ating Markaz Sheikh Abdullah bin Zayed Islamic Cultural Center para sa orientation ng ating isasagawang umrah sa darating na Pitsa Utso from Doha to Makkah, inshallah. So, ang pag-aaral, ang orientation natin ngayon na gabi ay tungkol sa umrah guide. Okay? Ang ginamit ko na materials ay yung ginamit ko sa PMF, Philippine Muslim Federation, na isinagawa namin nung dumaan na buwan. So, inshallah, papalitan lang natin siya ng Fanar Umrah Guide or Sheikh Abdullah bin Zayed. Inshallah, lang ni Sheikh. Anyway, ang sisimulan natin, ang pag-uusapan natin ngayon, i-discuss natin kung ano yung gagawin natin, mga pamaraan para sa ating pagsagawa ng umrah. So, ito yung mga puntos na gagawin natin kasi sa umrah ay mayroong sinasabi na kondisyon, shurut, or rukun. Ito yung kung kailangan itong apat na ito, may isagawa natin ng kumplito para makumplito yung ating umrah. So kung meron ka ditong makaligtaan, so hindi makukumplito yung umrah mo. Una, ang gagawin natin ay yung pagsusuot ng ihram. Papakita ko sa inyo mamaya paano pagsuot ng ihram. Ito yung tinatawag na ihram. Dalawang uri ng cloth. Parang dalawang towel, okay? So, ipapakita ko na sa inyo mamaya kung paano siya isagawa. So, una, ihram. Galing ng Doha, pagdating natin sa Miqat, magsuot tayo ng ating ihram. Then, pagkatapos, pagdating natin sa, ito yung una, tapos pagdating natin sa Makkah, magsagawa tayo dito ng tawaf ng 7 times. Then, pagkatapos dyan, then magsala tayo sa Maqam Ibrahim. Then, inom tayo ng tubig na Zamzam. Then, pagkatapos nung sinabi ko na yon, then punta tayo sa bundok ng Safa at saka sa bundok ng Marwa. Kung tingnan mo sa picture o kaya doon sa area, akala mo sakop na ng buong masjid. Ito hindi. Ang sakop lang ng masjid ay hanggang dyan. Itong dito. Itong Kaaba at saka itong Maqam Ibrahim at saka yung tubig na Zamzam, yun yung sakop ng Masjidil Haram. Tapos itong dalawang bundok na ito, ang Mount Safa at saka Mount Marwa, considered siya na labas na siya sa masjid. Kaya nga ang babae dito, pag dumating ang babae doon, may mga ibang babae na umalis dito ay wala pang regla, pero on the way, either bago dumating, kaya pagdating, nagkaroon siya ng regla, so hindi siya makapagtawaf dito. Pero dito sa Mount Safa at saka Marwa, yung sinasabi na sa'i, so pwede siya ditong pwede silang sumama. Okay, pero hindi makukumpleto yung kanyang umrah. Anyway, saka natin yun i-discuss. Ang importante, alam ninyo ang meron akong advance dito na information. So, next, before setting off from home, halimbawa ngayon nandito tayo sa Qatar. So, bago tayo umalis sa Qatar, kailangan mag-prepare tayo ng ating sarili. So, ang gagawin natin ay make ghusl, full body wash. Sabihin, dito ka sa bahay, dito ka pa sa dormitory mo, sa bahay mo, hindi ka pa umalis, maglinis ka ng sarili mo. Lahat ng may mga halimbawa, ang kilikili natin, linisin na natin itong mga buhok dito, at saka yung sa ating pubic hair, tanggalin na natin siya. Or, pwede rin na, doon mo na siya tanggalin doon na ahitin, doon sa Miqat, yung sinasabi na Miqat, yung area doon sa Taif, sa loob ng Taif, meron dong area na Karnal Manazil. So doon tayo bababa at doon tayo magsusuot ng ating ihram. Pero bago nga yun isagawa, kailangan ito make ghusl, full body wash, halimbawa dito pa, and then trim your nails, putulin mo na ang kuko nila dahil bawal na pag nagkasuot ka ng ihram, bawal na magputol ng kuko. And then and remove your pubic hair at saka yung dito sa ating kilikili, no? And then whatever salah is due at the time of travel, ensure it has been prayed in full before setting off. Yung ibig sabihin dito, halimbawa
tanghali, dumating na yung duhor, tapos ang alis natin, maybe after duhor pa, wala pang asar. So, ang mas mabuti na, magsala tayo ng duhor, 4 na raka, and then, ilahin na natin yung sala ng asar. So, magkasama na sila na sala, pero 4-4. Halimbawa, magsala tayo muna ng duhor, pagkatapos ng salamu alaikum, then magkamat tayo, and then, salahan na natin yung asar. Pwede natin siyang hilahin. Ito yung jam'an na style na pagsala. Kompleto siya. Inila na natin kasi ang estimate natin, doon sa pupuntahan natin, baka hindi na tayo baka pagdating natin doon, wala nang asar, baka mag-grib na. So, pwede mo nito pagsamahin dito. Pero kung aalis tayo dito, wala pang duhor, so walang problema, doon na tayo sa daanan magsala. Ang ibig sabihin dito ng, alimbawa, yung nandito ka pa, paalis ka pa lang, tapos may nandun na doon, yun sinabi ko, pwede nang mag-duhor at saka asar. Kung sa estimate natin ay, pagdating natin doon sa darat na natin ay, wala nang asar, mag-grib na. So, o di kaya, alam natin na, halimbawa pa sa duha, pag-alis mo sa duha, ang target dito kadalasan umaalis ay after asar. So nakapagsala ka na ng duho, nakapagsala ka na ng asar. Kung saan ka maabutan ng maghrib, depende sa biyahe, doon ang magsala. Okay, basta importante ang sabi niya, ang ibig sabihin dito na huwag kang umalis nang hindi mo pa natapos yung ano. May duhor na, bakit ka hindi nagduhor? Magduhor ka muna. Okay, before setting off. Then, pre-2 raka of traveling sala before setting off. Mayroon ding 2 raka na sunnah, bago tayo umalis, kung wala pang duhor, halimbawa, walang duhor, tapos na, super importante, mayroon yung sala na musafir, 2 raka, magsala ka sunna yun. Okay? Then, pero kung hindi mo rin magawa siya, walang problema. Ano lang siya, mga instruction na pwede mong gawin, pwedeng hindi, pero mas dabi sa halimbawa pag ginawa. Then, when going out of your house, hotel, say, anytime na lalabas ka sa bahay mo, sa tinitirhan mo, normal ito kahit araw-araw ginagawa natin ito. Bismillah tawakkaltu alallahi. Bismillah tawakkaltu alallahi. Wala hawla wala quwata illa billah. Okay? Bismillah tawakkaltu alallahi. Wala hawla wala quwata illa billah. So ito, pag alis mo, babasahin mo siya. O kahit nga sa araw-araw natin ngayon na sitwasyon natin, kahit hindi yung bibiyahe ng umrah, pag lumabas ka ng bahay mo, binabasa ito. Sunna siya, nagdua ka. Okay? In the name of Allah, I place my trust in Allah, and there is no might nor power except with Allah. So, pag so umalis na tayo sa bahay, no? Bumaba na tayo sa ating tinitirhan, pupunta na sa sasakyan. So, pagdating mo sa sasakyan mo, pag move ng sasakyan, babasahin mo ito. Read dua of traveling before sitting off in the car or in the car. So pagsakay natin sa bus, pag move ng bus, dahan-dahan na mag-move yan. Sa bagay, meron naman kayong guide sa panahon na yon. Kung sino yung guide sa panahon na yon, alam nung guide ninyo na ustad na ngayon magbasa tayo ng dua us-safar. Yun siya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya ito yung transliteration. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay? 3 times. And then, Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yung nilalagay namin diyan na double mahaba siya, yung double a, halimbawa kaya Subhanalladhi sakhara lana hadha, ganun. So mahaba siya, habaan mo lang siya ganun. Prolong siya. Okay, so ito yung meaning niya. Allah is the greatest, Allah is the greatest, Allah is the greatest. How perfect He is, and the one who has placed this transport at our service, and we ourselves would not have been capable of that unto our Lord if our travel destiny. So ito yung binabasa. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ito yung papunta. Okay? Kung saan ka man pupunta, kahit dito sa Doha, every time na sumakay na sa sarili mo sa akin, punta ka sa opisina, o saan ka, punta ka sa mall, binabasa talaga ito. Pag move mo, nag-move ka na, so basahin mo na. Then, pagbalik mo galing dun sa mall, o saan ka galing, pag sumakay sa akin mo, basahin mo rin ito. Pero mayroon siyang idudugtong dito, doon sa dua, kung pabalik. Babasahin siya, pero may didugtong. Nakalimutan kong ilagay dito yung didugtong. Na yun ay, taibuna,
taibuna, abiduna, hamiduna, ila rabbina lamunqalibun. Ano pa yung taibuna, aibuna, hamiduna. Nakalimutan ko yung dulo niya. Inshallah, i-check mo maya, ha? Nawala sa isipan ko. Okay? Yun yung idudugtong mo pagkapabalik. Kung di naman mabasa, wala din problema. Okay? So ito yung tinatawag na dua o safar. Prayer during travel. So, tapos ito naman, at a-journey, break your message. Pag pumunta ka kahit saan, halimbawa, kahit galing dito sa Dua, punta ka ng Al-Khor, punta ka ng beach, kung saan ka pupunta, pag alis mo, babasahin mo yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yung kanina sa taas. Then, pagdating mo doon sa area na bababa ka sa sakyan mo, babasahin mo yung ito na dua. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi, dapat meron itong merong at sa transliteration, meron itong at tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati, kahit ito may alip ito, tammati min syarri ma khalaq. Okay? Hindi ko nabantayan na mayroong siyang dapat may alip dito. Okay? So at least nakuha niya yung salita, a'udhu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Every time, halimbawa, galing ng Duha, ang mangyayari, pag dumating na yung araw ng pag-umrah ninyo, alis kayo ng Duha, Pitsa Utso, kung hindi ako kamali, kadalasan, after Asar o after Duhur, doon mag-asimbol dyan sa labas, yung sa side ng Corniche. Dyan ang bus, dyan tayo sasakay. Either, pero itong darating na Juma, i-distribute na sa inyo yung mga gamit ninyo. So on that day, hintay na lang tayo ng pagsakay sa bus. So pagkasakay natin sa bus, ayun, pag-move ng I think maybe 2 bus, depende sa dami ng mga brothers. Pag-move, yung kanina babasahin natin yung subhanalladhi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladhi, sakarana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. So pagdating sa border, ihinto border ng Saudi, sa may Salwa Road, ihinto ang bus. So paghinto doon, yung driver ng bus at saka yung mga mushrif or mga supervisor na dalawa yung sasama na supervisor, mga Arabo. So tapos itong mga tulad namin ng mga dae, si Stad Mix ang sasama sa inyo, siya ang in-charge sa inyo, pero mayroong 2 in-charge sa taas niya. So yung 2 na yun, pagdating sa border, kasama sila ng driver, pupunta sila ng immigration ng Qatar doon sa border. So tayo, doon sa paradahan ng bus na iyon, may tindahan at saka mayroong masjid. So kung matiming na, halimbawa, Maghrib na, so pwede na tayo magsala doon. Sala ng Maghrib, ngayon, nakalabas na kayo sa Doha. So you are now traveler. Pagdating doon sa border, mag-apply na doon yung Tasran. Kanina, sabi ko yung Jam'an. Yung, halimbawa, umalis ka dito, Duhur, so hinila mo yung Asar dahil ang estimate mo ay Maghrib na. Pero kung dito lang, kung pag-alis mo dito, Duhur, kahit hindi mo na isabay ang Asar. Kasi malapit ang border. Posibleng wala pang Asar darating kayo doon. O kaya kahit tapos na yung oras ng Asar, pero wala pang Maghrib, pwede pa kayo magsala doon. Okay? So, pagdating doon sa border, kung Maghrib man dumating doon, dipindi sa pag-alis dito, magsala kayo ng 3 rakaan na Maghrib, and then 2 rakaan na lang na isa prayer. Yun itong kasran. Nauna yung unang ikama na para sa Maghrib, and then after Maghrib, salamat and then ikamat again para sa isa. Pero 2 rakaan lang yung isa. Ito na yung kasran. Okay? So, doon yun mangyayari sa border. So, nung sinabi ko, pagdating sa border, pagbaba mo sa sasakyan, babasahin mo yung a'udhu bi kalimatillahi at tammati min syarri ma khalaq. Ngayon, before sitting at home, ito yung sa travel, then ito yung sa pagbaba mo sa doon sa area. Pagkatapos, once you are traveler, having your left areas of residence, and the next salah is due, you can combine the shorten them as it is in concession from Allah. Yun yung halimbawa, kung Maghrib, kumpleto yung Maghrib 3 raka, pero yung Isha 2 raka na lang.
Or matiming kayo na pag-alis nyo dito, umaga aalis, wala pang dohor. So pagdating doon sa border, dohor, so salahan mo na yung dohor, pero i-shorten mo na. 2 rakaat lang yung dohor, and then 2 rakaat yung asar. Okay? 2 beses ka rin mag-ikama. Ito yung binigay ng Allah na concession sa atin. Ano pala ito? Oo. Oo, ano pala siya, no? Katulad pala nung isa doon sa ano. Okay. Hindi pa, okay pa rin siya, hindi na nawawala sa computer. Okay. So, yun nga sabi niya, once traveler ka na, ma-apply na yung shorten. Then, dohor, halimbawa, 2 rakaang dohor, 2 rakaang asar. Or kung halimbawa matiming yung Maghrib, ang Maghrib kompleto 3 raka, then 2 raka na lang yung Isya. Then, pray as many sunnah nawafil as you like. There is no restriction. Walang problema. Okay? So, next, sa border yan, basta may idea na kayo na from Doha to border, that is 1 hour and a half. Galing dito hanggang sa border, kahit tingnan nyo sa location, dyan sa Google, 1 oras sa kalahati. So doon, ang tagal doon sa border ng Qatar, palagay na natin na aabot ng kalahating oras. Kasi pagbaba nila, pupunta sila doon sa immigration, tapos tayo, kung timingan ng sala, magsala tayo, o kaya kahit wala pang sala, o tapos na bang sala, halimbawa, so may CR doon, pwede kayo mag-CR. Para pagsakay nyo mamaya, kasi ang travel, malayo, minsan mararamdaman mo yung ihi. Pag-ihi, okay naman yung yung bus, may CR yun, pero ang hirap umihi sa bus. Gumaganong-ganon yung bus, oh. So, pag-ihi mo doon, tatalsikan yung damit mo, pag sala, mapoproblemahan ka. Kaya ingatan mo yung kung kaya mong umihi, kung saan momento umuhi ka na, para habang nagka-travel, hindi ka na iihi. Ito mga pointers ito na hindi kasama dito sa Umrah, pero at least mayroon kayong idea. Ngayon, pagdating doon, darating yung para ma-idea ka sa border, darating yung babalik na yung mga kasi diyan sa iano lang nila, stamp lang. Pagbalik dito sa bus, ibibigay nila sa iyo yung passport. Kunin mo yung passport mo. Bawat isa hawakan yung passport niya. Pero hawakan niya yung page na mayroong tatak doon na ibig sabihin na lumabas ng ng Qatar. Tapos upo kayo, then darating ang pulis. Titingnan yung passport mo, bakit titingnan yung passport mo? Tapos kung ikaw yun, ganun, tapos ibalik sa iyo, hindi ko ganun. Hanggang sa lahat tayo, simula doon sa unahan hanggang sa likod, ganun ang gawin ng pulis. Matapos wala na, move na tayo. Pag move natin, doon naman tayo sa border ng Saudi. Dito, either mga kalahating oras ang tagal natin. Kung walang mga bus na nauna sa atin, kaya yun ng mga kalahating oras. Pero pag may nauna mga bus, 2 o 3, so pipila yung ating mga representative. So, baka abutin tayo ng 1 oras. Then, pag-move natin doon sa border ng Saudi, doon ang medyo matagal. Kasi, yung mga first-timer, sasama, ikakamera kayo. May fingerprints, at yung mata ninyo, ikakamera yun. Mayroong mga officer doon, may camera, tapos mag-fingerprints ka. Titingnan yung passport mo, titingnan yung mo. Kailangan hawak niyo yung bawat isa, hawak niyo yung copy. Ibibigay sa inyo yung copy ng visa ninyo. So pagdating doon sa loob, upo kayo or depende kung bakante, so doon na kayo, yung iba upo, yung nasa unahan, so abante na siya doon sa officer. So dala mo yung passport mo at saka yung visa mo titingnan nila. Then pagkatapos doon, okay na, babalik na nila sa sasakyan. Pero pag hindi kailangan sa sakyan. Pagkatapos doon sa forward kayo doon sa loob. Pumasok kayo dito yung officer. Pero mayroong pintuan doon sa exit. So doon kayo mag-uupo kayo doon, hihintayin niyo ang bus. Ang bus kanina dito nung huminto, pinababa kayo, doon siya i-check siya ng i-check ng aso. Yung bus, basta yung mga bag niyo, yung mga important niyo na mga things, dalhin niyo, hawakan niyo, yung mga hand carry, pero yung mga gamit, mga pagkain, ingatan ninyo. Kasi pagdating doon, i-check yon. Ibababa ng mga porters doon, yung mga trabahanteng mga Indiano, ibababa nila yung mga bag natin, tapos i-check. Then pagkatapos, ibabalik din nila doon sa bus. So pag ang bus ay pupunta doon sa sinabi ko na another door, pupunta doon ang bus. Tapos,
sasakay na tayo ulit. Then mag-move na kayo. Okay, so doon sa unahan, diretso-diretso na yon. Maliban lang kung halimbawa, depende sa oras na meron doong mga madadaanan na masjid kung doon kayo inabutan ng Maghrib o Isha. Itong sinabi ko sa border, pag hindi tayo na-delete, so diretso tayo ng maaga. Then, pag doon tayo naipit sa border ng Saudi, tapos dumating yung oras ng pagsala, hindi tayo makakapagsala kasi may transaksyon doon na gawain sa loob. Pag abanti, bago yung driver, may mga masjid doon, ihinto niya. Okay? And then, yun nga, ito, yung journey na sinabi ko kapag dumating ka sa area, basahin mo itong a'udhu bi kalimatillahi at tamati min syarri ma khalaq. During your journey, keep yourself in the remembrance of Allah and dhikr. So itong gagawin natin while nag-travel tayo, palagi tayo mag-dhikr. Huwag kayong mag-insert sa mga plano ng pag-aasawa, sa plano ng business, kung ano pa. Basta ito ay totaling journey for the sake of Allah. Okay? Yung style natin dito, tawanan, kwentuhan, marites, ganun. Huwag sa panahon na ito, kailangan makontrol mo. Basta umalis ka dito, sinacrifice mo ang pera mo sacrifice mo ang sarili mo, pera mo na magiging allowance. So, siyempre, libre tayo ng kasi gobyerno. Pero kahit pa paano, mayroon ka rin baon na pambili mo doon, panggamit doon. Kasi iba ang pagkain, wala problema. Ang pagkain sa Makkah, pagdating sa Makkah, buffet. 3 times a day na kain, lahat yun libre. Okay? Yung first day lang na pagdating natin, kung patiming natin na early morning, so wala pang preparation ng pwede kung saan ka kumain. Okay, so ito, kailangan itong gagawin natin palagi. Note, during your journey, keep yourself in the remembrance of Allah. Make dhikr. Alam niyo na yung dhikr, yung pagbabasa ng subhanallah, alhamdulillah, mga ganun. Tapos meron pa yung the best na dhikr, na yung subhanallahi, walhamdulillahi. Subhanallahi, walhamdulillahi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, khafifatan, thaqilatan fil mizan. Dalawang salita, dalawang word na napakasimple. Subhanallahi, walhamdulillahi. Very simple. Pero, khafifatan, very light na mga words. Pero, very heavy sa timbangan. On the day of judgment, ito? Halimbawa, yung scale, nandito yung gawain mo, tapos, nandito yung bad deeds mo, tapos, idadagdag yun doon sa good deeds mo, yung mga salitang yun, mabigat siya. So, mananalo ka. Kaya, huwag niyong sayangin ang time ninyo. Then, make dua. Mag-dua ka. Pero, manalangin ka palagi kay Allah. Ya Allah, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Ya Allah, bigyan mo ng gabay yung aking mga magulang. Yung aking para maintindihan, para maigabay sila, maintindihan yung Islam. Igabay mo sila. Yung asawa ko, limbawa, hindi pa Muslim yung mga asawa niyo. Ya Allah, bigyan mo ng gabay. Yung asawa ko at saka mga anak ko na maintindihan nila ang Islam. So, ito yung magdua ka. Then, or read Quran. I-recite mo yung mga Quran na memorize mo. Kaya kung may dala kang maliit na mga babasahin, read Islamic books. Magbaon kayo nito, halimbawa, para mabasa-basa ninyo, etc. Then, remember, this is the start of your journey to the house of Allah. You have been given an invitation from Malikul Muluk, the owner of the king, or the king of all king. Okay? Honor and king of all kingdoms. So, praise and glorify Him. So, ito ang ibig sabihin dito, while nasa biyahe kayo, itong gawin ninyo. Okay? Wala mo ng mga don't listen music. Kung minsan may mga brothers na nag-open pa rin ng YouTube. Pero, hindi ako makapagsalita ng diretso. Ganun. Pero, basta on that time, huwag kayong nagbiyahe kayo, makikinig pa kayo ng music, mag-YouTube pa kayo yung mga kung anong problema sa mundo. Basta dito kayo concentrate kayo sa Islamic mga dua. Lumulundag siya, Sheikh. Basta nabigla yung Ngayon, so yung travel na yun from Miqat, from border. So, diretso ng takbo. Ang target natin ngayon from border, yung Taif. Sa Taif, doon tayo magsuot ng
ng ihram doon sa miqat, ibig sabihin yung points, checkpoint doon, na area doon na kung saan ang tao bababa. Pero itong travel na ito mahaba from border, dadaan tayo ng Riyadh, yung pinaka-famous na city, capital city ng Qatar. So meron tayong madadaanan dito pa ng mga another na mga area, mga town hanggang sa darating sa Buraida, then darating tayo sa Riyadh. Hindi tayo papasok ng Riyadh. Riyadh, then may highway. Dito lang tayo sa labas ng Riyadh. Ganun lang ang ano. And then, yun nga, basta every time maabutan tayo ng oras ng sala, kung doon tayo maabutan sa Riyadh, kailangan talaga magsala, so hinto yung bus. O kaya petrol. Ganun siya. Okay, so, pagdating sa, palagay na natin na dumating na tayo ng Taif, doon sa mayroong mikat. Ang pangalan ng lugar ay Karnal Manazil sa Taif. Tapos, mayroong area doon na bababa tayo doon para doon na natin isagawa yung ating umrah. Pagdating doon, dito pa sa Doha, ni-ready mo na yung malita mo, nandun yun sa baba, yung mga bihisan mo. Pero mag-hand carry ka na dito mo ilagay yung mo. Ibibigay sa inyo, nakalagay dito sa na ito. Okay, ito yung dalawang nakalagay yan sa loob. Okay, tapos dito pa bumili ka ng belt para pang belt mo sa pagsuot mo doon sa Pagdating natin doon, ang mga lalaki nasa kaliwa, ang babae na dito sa kanan. Pag bababa ang bus, so meron kang makikitang masjid. Tapos yung paliguan, para siyang naka-letter C o naka-letter L. Masjid, tapos may mga paliguan doon, mostly lalaki doon. Tapos dito, mga babae. Meron ding area ng lalaki, pero mostly babae dito. Okay? So, baba tayo, then punta tayo doon. Then, papasok tayo sa ang dami ng doon, room na paliguan. At the same time, bathroom siya, at the same time, pwede ka na rin mag-CR doon. Kumpleto na yun sa loob. May shower. Tapos, yung may kailangan, mayroon kang plastic, na dito, doon nakalagay yung itong ihram mo. Ihram mo, kung gusto mo, ihram mo, halimbawa, pati toothbrush mo, toothpaste mo, sabon mo, shampoo mo. So, ilagay mo sa isang plastic, then kasama itong ihram. So, pagdating doon, siyempre, maliligo tayo, maligo ka na. Mayroong shower, then, pagkatapos mo maligo, pagkatapos mo maligo, mag-toothbrush ka, and then, isuot mo na yung mo. Kung meron kang perfume, hindi yung perfume na, gano'n, hindi. Yung perfume na ginagano na natin. Yung maliit na bote na pang gano'n. So, pwede kang maglagay noon sa katawan mo bago ka magsuot ng ihram. Pwede kang maglagay noon o kung ng damihan. Kasi may mga tao, halimbawa na kahit ano niya pagliligo, meron siyang kunting hindi magandang amoy. So, pwede mo siyang lagyan, gano'n. Pero kung halimbawa, umalis ka sa Doha, nakalimot kang magbalbas ng mga mag-ahit ng mga balahibo na yun, so pwede mong gawin doon. Kaya pwede kang magdala pati yung gilid, yung pang-shave. I-shave mo ito, i-shave mo. So, malinis na. So, matapos ito, so, abang naligo ka, and then, pagkatapos, magsuot ka na ng ng itong umrah. Tingnan nyo. Magsuot ka ng get changed into their ihram, 2 pieces of white cloth, preferably after one of the 5 daily prayers. Make niya intention for umrah. Then, ito yung mamaya pakita ko sa iyo paano pagsuot ha. Ay importante, magsusuot tayo, una maligo tayo, and then matapos mong maligo, gusto mong maglagay na, siyempre pag matapos ng ligo, siyempre nag-shampoo ka, nagsabon ka, ganun. And then, pagkatapos doon, siyempre may dala kang halimbawa maliit na tuwalya, panglinis mo sa pang-trapo mo sa basa. And then, gumamit ka nung halimbawa meron kang perfume. Yung perfume na, huwag yung mga Davidoff, yung mga perfume lang na yung binabibili natin dyan na oud. Ganun, maglagay sa katawan mo. Okay, tapos ako hindi, may dala ako pero hindi ako naglagay kasi normal lang na sa akin wala. Ay, naglagay siguro ko, pero wala ako yung mga ngamoy na normal lang ang ko. So, nung makapagsuot ka na, then magwudu ka. Pwedeng dito ka rin magwudu sa loob, pwedeng gusto ka dun sa labas. Meron dong, ito ay paliguan, pero pwede ka rin magwudu. Okay na? So, ito yung mga picture. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Isushow ko sa inyo kung paano. So, halimbawa, dito sa dalawa, kahit saan ang ibaba, kahit saan ang itaas.
So, ganyan siya. Tingnan nyo, laki oh. So, pag suot mo ng ganyan, sa YouTube, kahit tumingin kayo, maraming mga nag-demonstrate doon, maraming mga pamaraan. Basta ang importante, mailagay mo siya na hindi siya mahulog. Okay? Pwedeng ganyan ang style mo. Ganyan, oh. Tapos, iganon mo siya. Oh. Depende sa size ng katawan mo. Ganyan mo siya. Tapos, then, ganito mo. Then, ganyan. Dito yung, ginanyan siya, oh. Tapos, binalik mo ng ganito. Mas maganda yung makapal dito kasi wala tayong underwear, eh. Okay? So, ganyan na ngayon. Matigas yung kanyang tiyan, walang problema. Pero ako na mahina ng tiyan ko, kailangan ko mag-belt. You know, ganyan mo siya, oh. So, iganyan mo lang muna. Kung meron kang belt, iganyan mo. And then, ito yung belt. Ayan, oh. Okay? So, pwede mong malagyan itong, pwede ito, niya, pero mahirap na kasi mapapailalim siya, eh. Yung inisip ko nun, sa akala ko, pwede kong ilagay ang telepon ko dyan, pero hindi pala kasi pag fold ko, maano siya. Nakita na. O, tingnan mo. Yun, delikado yung mga gano'n. Yun ang ingatan ninyo, ha? Nakita na. Tingnan nyo. O, nabisto na yung tinago ko, ha? So, ganyan lang siya. Halimbawa, no? Ganyan, no? O, ganyan nyo. Iganon mo siya. Tapos, dito, then ibalik mo siya ganyan. Okay? Sa YouTube, pwede kayong magtingin doon kung ilagay nyo lang ng how to wear ihram. Marami kang makikita doon ng mga tao na nag-demonstrate. Halimbawa, ito ngayon. So, ilagay ko na ito. Ganito. Yan, no? Ganyan. Ngayon, pagka, iganito mo siya. I-fold mo. Kasama ito. Ilalim. Ganyan. Oh. So, may pwede pang another pa. Fold. Ganun. Oh. Talagang siya. Hindi na siya mahulog. Imposible na. Okay? So, hindi na maalagay yung... Ang alam mo, cellphone ko, saan ko nilagay? Ginanong ko lang dito. Pinipit ko lang. Ganyan, sa gilid. Yung dala kong cellphone ko. Oh. Hindi kundi sa bulsa. Pero, allowed ka din maggamit ng bag na yung paganyan. Para mga driver ng motor. Oh. Pwede ka magano, wala problema nun. Okay? Pwede ka magsuot ng relo, wala problema. Tapos ito, okay na siya, di ba? Oh. Tapos ito, dito sa itaas siya isusuot. Ganyan. Tingnan nyo. Ganyan. Medyo mahaba dito banda. Oh, kasi itatapon mo siya doon. So, yan o. So, pwede na siyang ganyan. Okay, simple lang. Tapos, pero yung ganito, yung para pag ganito yung style nyo, pagdating mo sa pagtawaf, dito mo siya ilagay. Dito mo siya padaanin sa ibaba. Ganyan. So, open ito dito. Pag nag-tawaf ka sa Kaaba. Tapos, mayroong iba, may technique. Maraming nag-demonstrate dyan sa YouTube. Basta, isulat nyo lang, how to wear ihram. Ang dami ng makikita mo doon, may Pakistani, may iba-ibang mga lahi. Ang iba, ang style ko, pinasok ko ito dito. Doon ko rin nakita sa kanila. Okay? So, safety na yan, no? Then, ilagay mo ito, ganyan sa taas. So, siya na lang ang babantayan mo. Mayroon pa rin ng iba na kung mahaba ito, darating siya hanggang dito. Babalik siya doon. So, ano naman yan doon. Okay? Pero, kahit isa lang, halimbawa, ganyan, at least safety yan, isa na yan. Then, ganito. Okay? So, ganyan, no? Yes. Walang problema yun. No problem. Itong umrah namin na ito na Philippine Muslim Federation, maraming mga problems na may mga tato. Ano magagawa ko doon? Oh, walang problema nun. Or normal yun na, kung may makakita siya, sabi niya, dati pa nito. Posible sabi niya, balik Islam ito. Okay? So, natapos ko na, pagsuot. Ang babae, normal lang ang babae. Halimbawa, may babae, may sister na makasama, at least meron siyang ready na damit na pag dating niya doon sa makeup, naligo siya doon, pero siyang isusuot. Ganyan lang siya.
Okay? Tayo lang ay dalawang piece. Walang underwear, wala na. Tapos sinilas mo, yung pwedeng mabasa ng tubig, wala problema. Kasi pag ganito, masisira yung ano mo. Oh, mayroong ibibigay sa inyo, ganyan, mga plastic, ganyan, pwede kayong bibigyan. Spartan, plastic, ganyan. Bibigyan kayo. So, nakita nyo na paano isuot. Ano ko ulit, yung tatanggalin ko. Yung kanina, nakita nyo na, ito. Oh. Basta magano kayo, mag-search kayo sa Google, makikita ang dami ng mga nagdi-demonstrate ng pagano. Mamili ka doon saan yung mas madali sa iyo. Ako, binigyan ko kayo ng aking nakasanayan na paraan. So, ganun mo lang siya, habaan mo dito ng konti. Dito, habaan mo dito. Tapos yan, isiksik mo siya dito. Ganyan na siya. Then, yan ay ganyan. Pero kung yung panahon ng bumibiyahe, pwedeng ganito pag ano. Di ba kanina sabi ko, matapos kang maligo, nagudo ka na, tapos nagsuot ka na ng ganito, no? Anong next? Check next. Yan ang mga sa akin. Yung next number, ano ito? Ayun. Ito yung sinabi ko kanina na pag natakot ka na baka hindi mo makumplito yung umrah, ito lang isagawa mo. Magdua ka na nito. Allahumma mahilli haythu habastani. Okay, tapos isagawa ito mo. If one first that they are likely to be subjected to illness, magkakasakit siya or anything else na mga reason their umrah, then one may add the following. By doing so, if one cannot complete the umrah for whatever reason, then they simply cut hair and do not have to pay the ransom. Wala kang babayaran na mga compensation. I-cut mo na yung buhok mo, tapos kasi literal yun yung pinakalas na gagawin natin doon, inshallah. Okay, so itong babasahin mo. Inshallah, mas maintindihan mamaya kung ano natin. Mas maintindihan ninyo matapos natin siya i-explain. Babalikan natin, inshallah. Okay, proceed natin. Habang kanina, naisuot mo na ito, tapos nagudo ka na, then punta ka sa doon sa may masjid. Lahat ng matapos na ligo, pumunta ng masjid. Then, doon mag-ano siya ng niya, yung intention. Labbaik Allahumma umrah. Pagkatapos doon, pumusisyon ka, magsala ka. Ilagay mo yung things mo doon. Allahu Akbar. Then, ang una mong babasahin ng Fatiha, then ang isunod mo na sura, yung Kulya Ayuhal Kafirun, Suratul Kafirun. Kung memorize mo. Kung hindi mo memorize, walang problema kahit saan ang gamitin mo. Di ba? Pag Allahu Akbar, sabi ba sa amin ng Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Walang sauna. I-pray na mabasahin mo yung Fatiha. Hanggang sa waladhdallin. Amin. Walang sound. Then isunod mo ang Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kung memorize mo. Kung hindi, kahit saan din yung ano mo. Then Allahu Akbar. Then magsujud ka, magruko ka, Allahu Akbar, magsujud ka, and then upo, sujud, and then tumayo ka uli. Ito yung pangalawa. Okay? Again, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Hanggang sa waladhdallin. Amin. Then ang isunod mo na surah ay Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. And then sujud ka, pagkatapos tapusin mo na. Magbasa ka na nung tahiyatu lillahi wa salawatu tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. And then Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Hanggang doon sa innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapos ka na ngayon. So, ngayon mag-start ka na mag-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Okay? Kunin mo na yung gamit mo, then bumalik ka na sa bus. Okay, papunta ka sa bus, ang iba mga kasama naliligo pa, ang iba ay nagsasala, so makikita-kita kayo doon sa bus. Pati yung mga ibang lahi. So ikaw, mag-busy ka na ngayon ng labbaik Allahumma labbaik. Kung halimbawa sirado pa ang bus dahil ang driver baka nagsuot din ng umrah ang driver, so maghintayan kayo doon sa may bus. So ang gagawin mo doon ay
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Marami kayong masisilip doon sa para mag-study kayo bago dumating yung panahon na yun, Pitsa 8. Open yung YouTube, isulat mo ang talbiya. Lalabas yan. Talbiya. Talbiya pangalan ng talbiya. O kaya labbaik Allahumma labbaik. I-click mo. Ang dami doon ng mga nakarecord sa YouTube. Makinig ka para ma-master mo. At di sa'yo basahin mo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hanggang sa sumakay na kayo sa bus. Nandun yung driver, pinasakay na kayo, o kaya yung mga supervisor, sabi na mag-picture tayo muna. So mag-picture kayo doon sa sa bus. Okay? Either lahat, kung di man yung iba, basta si Sheikh Mix, siguro rin niya kayo mga Pilipino, kayo, kumuha tayo ng souvenir. Okay, kailangan si Sheikh Mix, kahit ano sabihin niya, sumunod kayo. Walang diskusyon. Kasi siyang amir ninyo, siya yung leader ninyo. Kahit ano yung niya, kahit maliban lang kung sabi niya, suntukin natin yung... Huwag kayong pumayag doon. Okay, mga sabi din na maganda yan. Huwag kayong pumayag doon. Pero kung sabi niya, bro, dito kayo, sumunod kayo. Kasi naramdaman ko rin yung, mayroon ding mga naramdaman ko na, mayroon ding brother, limbawa na, naramdaman ko na, hindi siya comfortable doon sa every time na tawagin ko ganun. Pero yung iba, Masya Allah. So, pero yung nakita ko, normal lang sa akin. Kahit dun sa Makkah, meron din akong na-experience na ganun. Sabihin ko ng sandali lang muna. Yung isa gusto nang pupuntahan. Huwag muna. Ganun. Nag-ano pa ako nun, nung inarrange ko pa na pagdating doon, binilhan ko binigyan ako ng bossing ng supervisor ng budget na pera para bilihan ko lahat yung mga brothers ng SIM card. Pero iwan ko ngayon kung may budget sila. Anyway, ang importante, kung mayroon silang budget, bibilang kayo ni Sheikh Mick, doon bibigyan si Sheikh Mick ng budget, doon sa baba ng hotel, bumili kayo ng Huwag kayong kumuha ng Zen. Ang kunin niyo ay Zen Mapi Zen. Ang kunin niyo ay STC. STC. Oh, kasi yung STC, nakaganda doon, kahit madaling araw, mayroong nagbibinta doon, may booth doon sa, papunta ka ng Masjidil Haram, mayroong yung mga nagbibinta doon sa booth. Pero ang Zen, palaging bakante, walang tao. Pati dito sa harapan ng hotel. Yun ang available nung doon ako eh. So, gusto kong bumili kaagad. Tapos, kung doon ka bumili, 40 reals ang isang, with 6 GB. Kung hindi ka na makahintay ng Makkah, dito pa sa dadaanan between Makkah and Riyadh, something ganon. Ang iba bumili na eh. 60 reals doon, tapos 5 GB lang. 60 reals. Pero kung doon ka sa Makkah, 40 reals plus 6 GB. Okay? Tapos itong 6 GB, hindi ito enough. Meron siyang, bilhin nyo yung medyo aabot ng mga, alam nyo naman yung GB. Basta mayroong mayroon doon hanggang sa 35 GB. Umabot yata ng 120 reals. Nagsisi ako nung bumili ako ng 40 kasi hindi tulad ng Qatar na pwede kang bumili ng tawag noon? Load. Yung sa kanila pagbibinta, bili ka ng SIM card kasama yung Sabi ko, gusto ko lang yung load lang. Ayaw ko ng kasi mayroon na ako. Sabi niya, the same price eh. O sabi ko, sige, lagyan mo lang ako ng load. Pero yun din na presyo. Kunin mo, hindi mo kunin yung SIM card, basta yun ang presyo. O ba't ka kukuha ng bagong SIM card? Magugulo yung number mo. Anyway, inserted lang yun ng mga na impormasyon. Hindi yung kasama sa umrah. Yun, sa transaction. So ito, kailangan mo master mo ito ha. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Huwag ka mahiya. Gamitin mo parang ganun style. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Makinig ka doon sa YouTube para masanay ka. Hindi yung labbaik Allahumma labbaik. Hirap ka. Kahit hindi mo masabi. May kopya ka. Sheikh Mix, meron akong documents na tulad sa pag-umrah din na very short. Hindi ko pa nailagay sa group, ilalagay ko para mag-print kayo, kaya mag-print si Sheikh Mix, bigyan kayo ng yung isang page, back to back siya. Tapos while nag-umrah ka, ititiklop yun siya ng ganun. So makikita mo yung unang side niya, tapos the same side sa isang side meron siyang ganun, para tiklopin mo yung papel.
Tapos pag pagalitan mo ulit, itiklopin mo ulit siya. So pag ganun siya. Tapos pwede pa na, pag tiklop mo ng ganyan, tapos titiklop mo pa ulit siya dito sa ano. So maliit ang style niya. So pag nag-umrah ka, suway-suway, tititinan mo siya. So igaganon mo lang siya, iganon mo ulit siya. Ganun, pag ganun lang. So makakatulong sa iyo 'yon. Okay? Makakatulong sa iyo 'yon. Ito, malaki itong file. Mahirap na yan, i-print mo, magdadala ang laki. Ngayon, dito na tayo natapos na tayo ng, sabi ng labbaik Allahumma labbaik. Pagdating natin sa Makkah, malayo pa, makikita mo na yung, hindi mo makikita kagad yung minaret ng Masjidil Haram. Ang makikita mo, yung clock tower, dahil mataas yun. Mataas yun. Tapos nasa likod side yun, yung clock tower na yun, doon papasok ang mga nag-uumrah. Marami siyang pasukan, maraming pintuan. Pero ang problema, mayroong mga area na tinatrabaho. So sinasarado nila ng plastic, hindi ka makakadaan doon. Yung mas malapit kung saan side kayo, at ang kasanayan ko kung Panar, itong sa Panar na umrah, ganyan yung, dito na side yung clock tower. So ganito yung Masjidil Haram. So kadalasan ang Panar dito kumukuha na side ng hotel. Okay? Ito yung Masjidil Haram, tapos diyan yung clock tower, dito kumukuha ang Panar. So walking distance 'yon. Kami mga Pilipino, dito kami nakakuha ng yung hamla namin, dito kami binigyan. So dito kami naglalakad. Ang Panar dito kumukuha. Malapit lang talagay mo na mga dito at saka sa Sukasiri. Malapit lang back to back. So yun nga, pagdating sa Makkah, makikita mo na yung hanggang sa mapapalapit na, makikita mo talaga yung Masjidil Haram ng full, hindi pero yung kanyang mga minder makikita mo na. Pero hindi tayo kaagad papasok sa Masjidil Haram. Pupunta tayo muna sa hotel, kung saan yung hotel natin. Pagdating doon sa hotel, bubuksan na bababa na yung mga tao, dalhin mo na yung mga hand carry mo, then yung luggage mo doon sa baba, yung isang malita mo, halimbawa, dala mo, so ibababa niyo yun, bawat isa, ititipunin yun. Darating yung boy ng hotel, kakargahin nila, o kaya ikaw, kaya-kaya mo naman hilahin yung bag mo, pwede man dalhin. Yung mga babae lang naman yung mga, batch namin na may mga babae, itong last month, na gumamit pa nung, siyempre pagdating doon sa taas, bigyan mo yung mga hotel boy na yun, hindi pwede yun na walang bigay. Pero kung halimbawa ayaw na natin nun, so bawat isa sa atin, maghila na ng kanyang bag. Kung na maghila ng bag, hanggang sa kwarto. So, dito sa pagbaba ng bag, doon, yung inyong supervisor, i-arrange nila yung inyong mga kwarto. O, pagpunta na sa management, ibibigay ng management, ito na yung card. Halimbawa, Pilipino, 15 kayo, kung 15 kayo, tapos bawat room ay 3 katao, so you have 8 rooms. Di ba? Si Trom. So, sige, halimbawa, sabi ni i-arrange kayo ni SecMix. Ibibigay ng supervisor ni SecMix yung 8 Sabi, mayroon kayong 8 kwarto ng mga Pilipino. Kung tig-3, kung tig-4, so, mas kunti na lang yung card. So, sabihin niya, halimbawa, kayo 3 kayo, sino gusto niyo mag-leader? Sabi mo, siya. O, sige, ito yung card mo, ha? Ikaw na in-charge. Ikaw. So, may isa sa inyo na in-charge ng card. Yung card na yun yung pang-open ng ganun sa hotel. Pero, pwedeng meron nun sa loob, may isa doon, so pwede nyo magamit yung dalawa. At least, kung isa lang talagang SecMix, kung isa lang talagang ibinigay, magreklamo kayo. Gusto nyo yung dagdag. Kung 3 kayo sa kwarto, kahit 2 man lang. Pero bibigyan kayo ng isa, pero doon sa loob mayroong isa. So, pwede lang meron, kung sino yung close sila dalawa, so pas kanila yung isa. Sa iyo yung isa. Okay? Para at least, ganun lang style. Okay? So, matapos ngayon, ang usapan, mag-uusap kayo si SecMix. Wala nang pakialam sa inyo yung kanyang mga supervisor. Sila si Sec Sala, saka si Sec Yunus, yun yung mga Arab na sasama dito. Isa Syrian, si Sala, yung isa ay Tunis, si Yunus. So, si SecMix nang bahala sa inyo. Mag-uusap kayo. Pagpunta niyo sa taas, malaman niyo yung hotel ninyo, ilagay niyo yung mga gamit ninyo doon, sino yung nakatulog, nakautot, gustong mag-CR ka, then maghudo ka again, tapos ang usapan niyo si SecMix, within 10 minutes, 15 minutes, ababa kayo, dito tayo magkikita, sabi niya sa inyo. Dito tayo magkikita sa area na ito. So bababa kayo, tandaan niyo, so hanapin niyo siya. Huwag kayo munang pumunta excited na kayo, huwag kayo munang pumunta sa Masjidil Haram, hintayin niyo siya. So pagkatapos, sama kayo sa kanya.
Pagsama nyo sa kanya, kung mga first-timer kayo lahat, talagang susunod kayo sa kanya. Pero kung meron nang sa inyo yung mga nakapag-umra na, so matutulungan ninyo siya. Meron siyang, halimbawa, 15 kayo, dun sa kanya ang 10. O, tapos dito kay sino yung nakasama na sikreto na nakapag-umra na pala dati. Huwag nyo nang sabihin yung sikreto ninyo. Okay. Halimbawa, no? So makakatulong siya. Kasi abang bago ka pa, anyway, natapos na kayo, dapat yung explanation ko sana, saka na, lahat, lang muna, umrah. Pero sige lang, pagdating doon sa alis na kayo. Oh, so, okay, sunod na kayo sa kanya. Ang instruction lang, Sheikh Mex, ang instruction sa kanila, nung papunta pa kayo doon, siyempre, sunod, di ba? Kung dito kayo sa kabila, yung sinabi ko na dito na side, ang papasukan doon, ang nakapangalan ang Babul Umrah. Meron doon. Pero kung dito kayo sa kabila, ang papasukan doon na open talaga, yung Babus Salam. Yung pintuan na doon nakaano sa clock tower. Babus Salam. Dito mayroon dito madaanan, pero problema dito, nakaano siya, yung may trabaho kasi ang expansion ngayon ay nandito banda. Dito sa kaliwa. Halimbawa yan yung clock tower at clock tower, tapos ganyan yung Masjidil Haram. So dito banda yung expansion niya. So nasa kaliwa banda. Yung sa kanan, medyo relax na sa kanan. So, kaya kung dito kayo napasukan. Pero kung doon kayo makalagay, maglalakad kayo dito sa kabila sek, yan yung Babul Gaza. Yung Gaza na Palestine. Parang Babul Gaza doon. Doon yung pintuan na, yung last na, doon yung pintuan ng Marwa. Doon kayo lalabas. Mamaya i-show ko mamaya. Then, ang importante, alam niyo na ngayon, either dito kayo sa kabila papasok o kaya doon sa kabila. Okay? Tapos pagdating niyo may instruction doon na pagdating niyo sa baba, ito siya ay parang ground floor, first floor, second floor, pero yung Kaaba nandoon siya sa basement. Kung doon sa another na side, pababa kayo hagdan. Meron dito sa Babul Umrah, pababa kayo, pero parang yung daanan ng wheelchair na diretso lang pag ganun. Okay? So pagdating mo doon sa baba, makikita mo na ang Makkah. Ganun pala, yung masjid na makikita mo yung Kaaba, pagpasok bago mo siya makita. So pagkakita mo ng Kaaba, sabi mo, Subhanallah. Yung bang bumilib ka sa niya. Makikita mo yung nakikita mo sa television, iba. Pag doon ka na, makikita mo talaga na mataas pala talaga siya. Tapos hanga ka, talagang iiyak ka, may mararamdaman ka. So, pagpasok doon sa pintuan, any door kayo papasok, dito man o doon man, basta, pagpasok niyo sa door, itong babasahin mo. Entering Masjid Al-Haram in Makkah, Saudi Arabia, enter with your right foot, and then make dua of the masjid. Itong dua niya. Bismillahi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wa sallim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillahi, Allahumma salli ala Muhammadin, wa sallim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pag makalimutan mo ito na word, dumiretso ka sa Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Okay? Kahit dito ka pa sa duha, every time na papasok ka sa masjid ng Fanar, pagpasok mo sa pinto, sabi mo lang, Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kung hindi mo na maalala ito, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. In the name of Allah, O Allah, exalt the mention of your messenger. O Allah, forgive my sin and open the gates of mercy for me. Ang pinakasure natin, sabi mo ng Allahumma ftahli, ito yung open the gates of your mercy for me. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. That is the shortcut. Pwede matanggap na ito, pero the best pa rin kung perfect mo siya. So, meron akong ibibigay siya na kodigo, na basta, pag inano mo siya, ano mo, yung pinaka-short. Kasi hindi itong ibigay kasi mahaba ito. So, yung meron akong yung one page lang, pero back-to-back siya. Inshallah, ipopost ko, makikita nyo. Mag-aris na kayo kay Sheikh Mix, either siyang mag-print na lahat, 15 lang kayo katao, o kaya bawat isa sa inyo mag-print. I think kahit siya na mag-print. Pero Sheikh Mix, kailangan back-to-back. Meron akong itong travel ko na ito, imbis sinabi ko na back-to-back, ginawa niyang 2 pages. So, dumami yung nagkamali ako sabi na ng pag-print. So, yun ang ginano niya, naging 2 pages. Okay? So, yun yung entering the masjid. Pagkatapos, ito yung ito yung Kaaba. Yan ang masjid, Masjid Al-Haram. Ito yung basement siya.
Tapos yan yung parang ground floor yan. Tapos ito yung first floor, and then ito yung rooftop. Kung dito ka makapagtawaf, medyo malapit. Kasi makakalapit ka doon sa masjid. Pero kung punong-puno, wala ka talagang chance, aakyat kayo dito sa first floor. Ganun. Ang mga wheelchair dyan, yung mga nagwi-wheelchair, tinutulak. Hindi pwedeng wheelchair dito. Kung pagdating mo doon ay napagod ka, hindi ka na makalakad, maraming mga wheelchair. Maraming mga wheelchair. May mga wheelchair doon, na mayroong bro, ready siya. Ready siya, may wheelchair at saka mayroong tagatulak. Okay? Pag naramdaman mong sumakit yung mga paa mo, may rayuma ka pala, on that time, hindi ka makalakad kasi talaga masakit, di ba? Mayroon yung mga arthritis, pwede kang magano ng ano. Walang bayad yun. Paid yun sila. May sweldo sila. Itrabaho nila yun. Okay? Hanapin mo lang yung wheelchair. Okay, so, so ito yung ano. Pagbaba mo ng ganyan, doon sa baba, makikita mo yung Kaaba, sabi mo, subhanallah. I-express mo yung ano mo, i-express mo yung na-amis ka. I-ano mo, subhanallah, Allahu Akbar, ganun. Okay? Then, pagbaba natin, either dito kayo makakapasok na side, o kaya dito na side, kailangan dito tayo magkita. Ito na yung Makkah, ito na yung Kaaba, ayun yung Hajar al-Aswad sa kanyang corner. Okay? Kung halimbawa, ito yung parang wall niya, ito yung kanyang parang wall, nandito yung Hajar al-Aswad sa kanyang kanto. Ganyan siya, no? Kung kanyang kwadrado siya, no? Nandito yung ano. Tapos, mayroong line na ito ay green na line. Na simula dito, makikita mo sa wall, ayan yung wall, oh, yung wall na yan. Yung wall na yan. So, ito yung Hajar al-Aswad, Iraq corner. Ito yung Hajar al-Aswad. So, may green yan. Then, doon sa wall, itong wall, makikita mo yung kulay na green. Mayroon siyang, anong tawag doon? Laser. Na makita mo doon ng green. So, ito. Yan. Ito na linya. Makita mo doon sa kanyang wall, ang green color. Ang dami yung ginagawa na ano. Okay. Kasi yung ano ko, ginamit ko siya sa ibang computer, hindi ko pala nadala yung kanyang USB. So, okay. So, dito tayo magkita. Ang usapan ninyo sa inyong guide, pag nakapasok na kayo dito, may tendency na ang iba sa inyo, sa dami ng tao, tingnan mo, halos yan, may time na, itong ano namin, pagpasok namin dyan, itong umara namin ng PMF, pagpasok namin dyan, walang bakante. Hindi ka na makakita ng maputing ano dyan. Talagang tao lahat yan. Okay? So, pagdating dyan, pwedeng maligaw kayo. Ang gawin ninyo, pagdating ninyo dyan, pag naligaw ka, sa grupo, huwag kang umakyat ng hagdan. Huwag kang umakyat dito sa gilid. Basta, diyan ka lang, then, balikan mo yung sinabi ko na green. Posible, kung malit na bata, hindi niya posibleng maligaw. Pero tayo, no, never. Isipin mo nang, halimbawa, nandun ka sa kabila, hindi mo makita yung green. Mag-round ka, itry mo. Nung tapos na ka ng magano. Itry mo, then pagdating mo din, makita mo yung green. Sabi mo ito. So, doon kayo magkita. Pag nawala si Brother Ding, nawala siya doon, kailangan doon ka sa ano. Kasi yung may green na yun, doon na rin tayo mag-exit galing sa Masjid al-Haram, papunta doon sa dalawang bundok na Safa at sa Marwa. Dito banda, oh. yan ang, dito banda yung ano. Kaya medyo manipis ng tao dito, kasi dito yung labasan. Okay? Yan na, tapos makikita mo dito yung Maqam Ibrahim. Itong puti na ito, ano yan, sa Maqam Ibrahim yan, parang nakadikit siya, pero hindi malayo yan. Sa ano lang ng picture. Ito ang Maqam Ibrahim, no? Okay? Dito, ito yung Kaaba. Para makita nyo mabuti. Ito yung Kaaba. Ito yung Hajar al-Aswad, black stone. Tapos, dito sa unahan niya, itong corner na ito, mayroon itong tawag kay Hijr Ismail. Ano siya? Parang sementado siya, bricks, na naka-U-turn siya. Parang nakaganyan, no? Tapos, pwedeng pumasok ang tao dito, pero sinasarado ng pulis yan. Ayaw ng pulis magpumasok doon. Pero may mga tao nagpipilit. Mayroong iba na pilit talaga nila. Pumasok doon at nagsala. Huwag niyo gawin ito. Hindi ito kasama sa mga gawain na sunna. So, basta, galing dito, unang round dito tayo. Ang gagawin natin, tumayo tayo dito sa kanto na yan. Halimbawa, ito yung gilid na yan. Dito tayo. Lahat tayo nandiyan. Nandiyan si Ustad Nick sa unahan ninyo. Nasa likod kayo. Pwede kayong maghawakan. Pero ingat kayo, ha. Dahil ang babae dito, kaliwa, kanan, babae sa gilid mo, kanan, kaliwa, harapan mo, babae, sa likod mo, babae.
Mangyayari talaga dyan na makakaano ka ng babae, makakabangga ka. Naghahanap ng kanyang kasama, nakatapos ng magtawaf. Kung saan sana nagpunta, naghanap ng mga kasama. Mga babae yun, magugulat ka, maharap na sa iyo. Pero doon, sa panahon na mag-umrah ka, wala kang pakialam sa babae. Parang wall lang sa iyo yung babae, wala kang pakialam. Huwag mong maisip, maganda ng babae ito, masya Allah. Wala yun. Basta, nandun ka para humingi ng patawad kay Allah. So, start tayo dito. Isa tayo dito. Paano tayo mag-start? Kung kaya nating lumapit, lalapit tayo at ahalik sa Hajarul Blackstone na yan. Pero alam ko 100% hindi kayo makakalapit. Hindi nyo kayang banggayin yung mga Pakistan ng tatangkal lalaki. Mga African, hindi nyo mo kaya. Mamamatay ka dyan, maipit ka dyan. Kaya huwag mong gawin yung pilitin kasi hindi naman problema yun. Ang gagawin lang dyan, kung kaya mong lumapit doon at humalik, gawin mo. Kung maluwag. Or, ilagay mo yung kamay mo, hindi ka na makahalik, ilagay mo yung kamay mo lang halikan mo. Pero hindi mo rin magagawa yun. Ito, hindi ka makalapit dyan. Dito ka lang talaga na area dito banda. So, ang gagawin na natin, doon sa line na yun, tumayo tayo, at iganon mo, makikita mo yung mga tao, iganon mo yung kamay mo. Kunyari, ganon, dito sa ano nito. Sabi mo, Bismillahi, Allahu Akbar. Kaya no? Ganyan lang. Makita mo, ang dami ng mga tao gano'n. Pero ang iba naman ng mga tao, sumobra naman kasi ang layo, ang green ay nandun pa, hindi pa siya umabot doon sa line na ito. Dito pa lang sila, nagganyan na. Okay? Hintayin mo yung, makikita mo talaga ang green na sa kanan mo. So doon ka mag-gawa gano'n ng ganyan. Kahit na gano'n yung mga tao, huwag kang sumabay sa kanila. Tandaan mo yung sinabi ko, kung saan yung nandun ang green, ibig sabihin, dumating ka sa linya. Sabi mo, Bismillahi, Allahu Akbar. Tandaan nyo, Bismillahi, Allahu Akbar. So mag-start na tayo. Dito, while nagtawap ka dito, walang prescribed na dua na panalangin na gagamitin mo. Wala. Bahala ka sa sarili mo. Ako ang inuulit-ulit ko, sabi ko, Allah, patawarin mo ako, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Allah, patawarin mo ang kasalanan ng aking mga magulang. Ang aking mga magulang, papasukin mo sila sa paraiso. Hindi ko sa Allah, kasi mga Muslim, mga magulang ko. Tayo halimbawa, ang iba sa inyo balik Islam, hindi pa Muslim yung mga magulang, huwag kang humingi ng kapatawaran sa magulang mo. Ang hihingi mo ay gabay. Kailangan mag-Muslim muna siya. Humingi kayo ng gabay kay Allah na magabayan yung magulang ninyo, nanay ninyo, ama ninyo, asawa ninyo, halimbawa hindi po Muslim, mga anak ninyo, basta kung sino yung mga mahal niyo sa buhay na gusto niyo mag-Muslim, may guide tulad ng pagka-guide mo, yun ang ihingi mo, gabay. Hindi kapatawaran. Ang kapatawaran ay ang sarili mo. Pero kung ang asawa mo ay Muslim na, kung sino sa pamilya mong Muslim na, ihingi mo ng kapatawaran. Okay? So basta hindi Muslim, gabay. So dito, magdua ka na kahit na, Ya Allah, gano'n, ya Allah, bigyan mo ako ng magandang kalusugan. Basta kahit ano yung gusto mong dua. Huwag ka lang mag-sound kasi mapapatawa yung kasama mo. Gano'n. Basta, kayong dalawa mag-usap ng Allah. Wala nakarinig. Baka marinig si Ustad Nick, sabi mo, Ya Allah, dagdagan mo ang aking salary. Sabi ni Mix, sige, para magkapagano tayo. kung idua mo yun, bahala ka, basta importante. Kayo lang ng Allah. Pero pinaka-nabis, ihingi mo ng dua, yung kapatawaran. Sir, pwede po cellphone sa... Walang cellphone? Walang problema. Lahat ng tao nag-cellphone na. Ganun pa. Pero do your best na hindi ka madisturbo. Basta, maraming gumagamit ng cellphone. Pero, ingatan mo yung hindi masira ang ano mo. Pwede nga. Maraming nang gumagamit. Pero, ingatan mo lang ang ano mo. Huwag yung, kahit yung pagtawap mo, hindi ka nakapagtatawa dahil doon sa kasi cellphone mo, di ba? Kung halimbawa, kukuha ka lang halimbawa ng parang ano mo, tapos hindi ka na di-istorbo, continue ka. Okay? Mamaya, pagtapos ng tawap mo, bago ka na mag-cellphone. Tapos ka na nagtawap. Pero while nagtawap ka, kung gusto mo man ng sober na sa nagtawap ka, yung bigla lang. Huwag mong hindi mo masisira yung ano mo. Basta, concentrate ka sa, okay, so ganitong gawin natin. Simula dito, pag ganyan, tapos magdua ka, kahit anong gusto mong dua. Either papasok ka dito sa gitna ng ito, o kaya dito ka. Kasi kung marami mga tao dito, hindi ka makakapasok. O posibleng dito ka nakatayo. Ganun lang. Yan, ganun lang. Tapos dito. Tapos, every time na, pagkatapos na yan, so hanggang sa doon, sa likod, pagdating dito, ang tawag dito ay Yamani Corner. Itong corner na ito, bago ang Blackstone, ang tawag nito ay Yamani Corner. So pagdating mo sa Yamani Corner, kung makatouch ka, pwede kang tumatch. Tumatch ka dito sa gilid. Ako ito, nakatouch ako. Tapos yung mga brothers and sisters sumunod sa akin, nakatouch din sila. Pero ganun talaga ako, fighting talaga. Ganun. Kasi may mga tao dito na ayaw umalis doon sa area.
Tapos pag yung iba dumating, naitulak sila, naitulak din ako. Pero basta sinikap ko talaga hanggang sa natahawak talaga ako, pati yung mag-asawa na, kaso si Stopin. Si, brother Ismail, Stopin. Sila sa asawa niya. Kasi sumunod talaga, dumikit talaga sa akin sila sa likod. So, ngayon, pag ganyan, pagdating mo dito sa Rukno Yamani, magbabasa ka nung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Makikita niyo yan sa nakasulat yun sa makikita niyo baka nandito. Tapos at saka yung ibibigay ko sa iyo na kodigo, mayroon na diyan. Basta between nitong Rukno, every time darating ka sa Rukno Yamani, papunta dito sa Hajarul Aswad, i-maintain mo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Continue mo hanggang sa hindi ka pa dumating. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Rabbana atina, ang meaning ng Rabbana atina fid dunya, o Allah hasana, o Allah, ibigay mo sa akin dito sa mundo ang kabutihan, wa fil akhirati hasana, at ibigay mo rin sa akin sa kabilang buhay ang kabutihan. Wa qina adzaban nar, at ipaligtas mo ako. Paligtasin mo ako sa parusa sa impyerno. Wakina adzaban nar. Paligtasin mo ako paligtasin mo kami sa kasalanan sa impyerno o sa impyernong apoy. Wakina adzaban nar. Paligtasin mo ka sa parusa sa impyernong apoy. Okay? O sa impyerno. Then dumating ka na dito. Ngayon, yung isang ganyan mo, 1 round yun. Tapos ingatan mo ito, kailangan nasa ilalim siya, ha? Yung open siya, ha? Open ng mo dito. Tapos yung first 3 round, kung pwede, kung ingatan mo lang, kung pwede, na medyo parang mabilis yung paglalakad natin doon.